Willie Revillame, anak ka ng... Gagawin mo senador yan? Eh kung buhay lang si Dolphy, baka tadyakan pa yan eh. Rapid fire! Si Willie Revillame, wala tayong nakikitang katangian ito para sa public office. Not artista. Pag nanonood kayo ng sino yan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo. Di ba? That's a nonsense. I can't believe this. Okay? Ay, nako. That's a nonsense, everyone. Tatapatin ko kayo. Kahit magalit pa si Willie Revillame, masama motibo niyan. Alam nyo, yung mga nasa showbiz o mga celebrities, huwag kayong magagalit. May panawagan ako sa inyo eh. Yang inyong kasikatan, may pangalan kayo, may follower. Alam naman natin kung bakit kayo pumapasok sa politika eh. Tingnan mo sila Lito Lapid. Para sa sarili nilang kapakanan. Eh si Willie Revillame, wala pa sa kapangyarihan niya, nakala mo kung sino yung hinduropot na yan eh. Kung buhay lang si Dolphy, baka tadyakan pa yan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba minsan eh, napagbabanatan ko yan nung binastos niya si Mrs. Aquino habang nakaburol, di ba? Eh mali ang paraan ng pagsasabi niya eh. Mga kaibigan eh, ang pagsasalita ay kayabangan eh. So, pinagbabanatan ko yan. Eh, pagkatapos nun, doon ko nakilala ng personal si Dolphy. Mga kaibigan, pagkatapos tumawag sa akin, eh, nagkaroon kami ng pag-uusap na kami magkakape. Ayan. Eh, ngayon, nababanggit natin si Dolphy kasi malaki ang impluwensya sana ni Dolphy kung siya pumasok sa politika. Di ba? Malaki ang tsansa na siya manalo sa kahit anong larangan ng pagtakbo sa politika. Pero ano sabi niya? Ito hindi na makakalimutan ng marami ito kasi maraming nagpo-post nito hanggang ngayon eh. Yung tinanong si Dolphy nung araw eh, kung siya ba ay papasok sa politika. Ang sinagot ni Dolphy, kung ako, Anya, ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko. Ito ay ang manalo. May tanong na po ako kasi karamihan sa may maraming artista po sa Pilipinas na pumapasok sa politika pero kayo po never yung naisip yun na politika, no, it's not my cup of tea. Sabi ko nga, naging joke pa nga. Sabi ko, ayoko, natatakot ako. Ba't ka matatakot? Sigurado ka naman mananalo. Doon ako natatakot. Baka manalo ako, sabi ko. Pero sabi ko, bigyan na natin doon sa iba. Sabi ko, yung mas taas ang pinag-aralan, kumuha ng talagang parang ekonomiya, ng abogado ko naman. Mas naintindihan nila yung ako. Tama na itong sa akin show business. Pagpapasaya ako ng tao, that's good enough for me. Kung dadagdag ako niya, ayoko niyan, dahil magkakaroon ako ng kaaway kako. Diyan kasi, pag nandiyan ka na, meron ka mga kaibigan dyan, na mamaya ay papasukan ka ng mga illegal na transaksyon, eh hindi ko pwedeng tanggapin yung mga ganon. Pag hindi mo tinanggap, kaaway mo na yon. So, I'd rather not go to politics. Dirty na yung artista, mas dirty pa yung politics. Okay. Thank you so much. Okay. You're welcome. Takot siyang manalo. Sipin ninyo yan. Alam ni Dolphy sa kabila ng kanyang estado sa lipunan natin, sa kabila ng napakalaking impluwensya ni Dolphy bilang isang icon, isipin ninyo, alam niya ang hangganan ng kanyang kakayahan at siya may kahihiyan. Yun mga kaibigan na napakahalaga niyan. Bakit? Importante kay Dolphy. Ibig sabihin, yung pong yung boto ng tao,
ibig sabihin, nirirespeto niya. Hindi ba? Ganong kataas ang uri ng pagkilala ni Dolphy sa kapwa-tao. Di ba matagal na nating sinabi si Willie tatakbo na senador, mga kaibigan? Isang malaking yan isang malaking panloloko yan yan lang ang masasabi natin diyan. Kaya kung buhay si Dolphy, matatadyakan sa mukha yan Di ba? Puro mga walang ya lalo na yun nasa PDP na partidong niya, puro walang hiya yan Ang kakapal ng mukha niyan. Di ba? Hindi ka naman kayo kasali dyan Sumali lang kayo dyan, tapos inagaw nyo pa. Ano tawag sa inyo? Di ba? Mga kaibigan, si Philip Salvador ba, paano ba naging PDP laban yan? Damuhong yan. Mga kaibigan, ba't nandyan yung mukha niyan? Hindi ba? Sino ba yan? Mga macho dance. Mga ano lang yan Mga nanggagatas lang ng matrona yan Mga kaibigan isipin ninyo. Ngayon kung pumustura. Hindi ba? Ngayon, dapat, kahit marami ang tumakbo, huwag nyo nang iboboto yung iba. Huwag na kayong magdadalawang isip na, ano kaya, iboto ko to o pipili? Huwag. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. At isa lang ang objective nyo, dapat. Ang magwakas na ang katarantaduhang ito. Ito pong madilim sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Dapat nang wakasan ito. Dahil kung ito, papalitan lang ng mga kaalyado rin nila, abay, sayang lang ang pagboto natin. Sayang lang. Bakit pa natin in-exercise yung ating nag-iisang kapangyarihan na hawak-hawak mo? Yan ang isa na lang na kapangyarihan mo sa buhay mo bilang isang Pilipino. Napakarami mong tinitiis bilang isang Pilipino. Katunayan, sabi ko nga nung matagal na stressful na ikaw ay maging Pilipino. Di ba? Nakaka-stress. Sipin mo, ilarawan ninyo sa isip ninyo. Anong klaseng bansa magkakaroon tayo? Pagkaya na yung mga yan ang nakaupo na. Mga kaibigan siraulo lang talaga boboto dyan Di ba? Ang mga mag-i-endorso dyan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Willie Revillame. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan?